Sa atin pa rin top story, bumaligtad na ng pahayag si retired policeman SPO3 Arturo Las Cañas kaugnay sa sinasabing pagkakaroon ng Davao Death Squad. Kung dati ay pinasisinungalingan niya ang DDS, ngayon ay inamin na niya ito at binawi ang unang testimonya sa Senado. Sa news conference kanina sa Senado, inamin ni Las Cañas na nagbabayad si Pangulong Duterte sa kanilang target na naglalaro mula 20 hanggang 100,000 pesos. Si Mean Corvera sa detalye. Humarap na sa publiko ang retiradong pulis na kabilang sa mga umano'y leader ng Davao Death Squad na si SPO3 Arturo Las Cañas. Si Las Cañas ay isa sa mga pinangalanan noon ni Edgar Matobato na umano'y kanang kamay at isa sa mga pinagtitiwalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Binawi niya ang kanyang mga naunang testimonya sa Senado at iginiit na totoong may Davao Death Squad na umano'y pumapatay ng mga drug addict at iba pang suspect sa iba't ibang krimen batay umano sa utos ng nooy alkalde na si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Ayon kay Las Cañas, bilang miyembro ng DDS, tumatanggap raw siya ng buwanang allowance mula kay Duterte na 100,000 piso kada buwan, bukod pa sa pabuyang 20 hanggang 100,000 pesos depende sa kanilang magiging biktima. Libing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Una raw sa kanilang naging biktima, ang isang inihinalang drug lord na si Alan Cancio kung saan napatay rin ang kasambahay nito at sila rin ang pasimuno sa pagpapasabog sa moske sa Davao City. Ang DDS rin anya ang pumatay sa radio commentator na si June Porras Pala na ipinapatay raw ni Duterte dahil sa umano'y araw-araw na pagbatikos sa kanya. Dahil sabi ni Sani, galit na galit si Mayor Rody kay June Pala. Dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Kwento ni Las Cañas, 2 beses silang nabigo na patayin si Pala. Dahil dito, kinuha raw nila ang serbisyo ng part-time bodyguard nito na isang rebel returnee na si Jerry Terusio. Sa madaling sabi po, kami ang nagplano na i-assassinate si June Porras Pala. Gumawa kami ng pag-ambos kay June Pala. 2 times din siyang nakaligtas. And then sa isang sitwasyon, nagkita kami ni Mayor Rody. May isa pong mall sa Davao City na nagkape ako. At doon po sa 3rd floor, nakita ko si Mayor Rody na naglalakad, walang security. Nilapitan ko siya. At ang bulong niya sa akin, sa Bisaya, unsabay na hitabo, pag-ambos ninyo kay June Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. Kapalit raw ng pagpatay nila kay Pala ang 3 milyong piso. Isang gabi, nagbigay sa amin si Jerry ng impormasyon na si June Pala ay maglaro ng tungit sa kanyang kapitbahay. At dito kasama si Jerry. Ang gagawin lang niyang signal ay 2 missed calls. Nangyari po ito. Tinawagan ko po si Jim Tan. Meron din kaming code na it's your time. Proceed si Jim Tan on board sa isang Toyota Tamaraw FX na 4 doors. Kasama po itong Duhilag Brothers. In short of the story, napatay si John Pala. 2 days after, binigyan kami ni Mayor Rody Duterte through SPO4 Sunny Binaventura ng 3 million pesos. Nagbigay pa raw ng bonus sa 1 milyong piso ang Pangulo na personal pa niyang kinuha sa bahay nito. Ito po ang buong katotohanan. Sa Pala
murder case. Consider na po ito ngayon assault. Isa ako sa nagpatay kay John Pala. Bukod kay June Pala, ang DDS rin anya nagmassacre sa isang pamilya sa Laod Quarry sa Davao City. Dinukot raw nilang isang Mr. Patahasa, asawa nitong buntis, 4 na taong gulang na anak at 2 kasambahay. Si Patahasa raw kasi ang itinuturong nasa likod ng isang kaso ng kidnapping sa Davao. Nag-confirm sa amin si SPO4 Claribel na very clear ang order ni Mayor Rody Duterte. I-erase lahat. Isa po ako sa nag-protest at si SPO3 Jerry Baguhin na isa lang ang taong target natin. Bakit masama itong buntis, masama itong anak na 4-year-old, masama itong matanda at masama itong 2 katulong na lalaki at babae. At dahil sa pag-insist ko po at walang sumuporta, hiningi ko na lang ang bata na lalaki. Nadalhin ko ito sa Butuan City at doon iwanan ko sa isang bus terminal. Sumuporta sa akin si SPO3 Jerry Baguhin. Pero isa sa grupo namin na nag-comments na paglaki ng batang yan, makikilala pa rin niya ang mukha namin. At kami hindi na namin siya makikilala. At baka ito gagawa ng pagganti dahil inubos natin ang buong pamilya niya. Dito po walang nagsuporta. Hindi to evil prevail. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer. And the rest po is history. Noong nakaraang taon, humarap na rin sa investigasyon si Las Cañas pero pinabulaanan niya na may DDS. Itinanggi rin itong alegasyon ni Edgar Matobato na isa siya sa mga right hand o pinagtitiwalaan ni Duterte. Naging emosyonal pa si Las Cañas. Pinagsisisihan niya raw na sumunod sa utos ni Duterte dahil naging kasangkapan pa siya para mapatay ang 2 kapatid na hinihinalang sangkot rin sa illegal drug trade. Na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng 2 kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong 2 kapatid, pinapatay ko. Ito rin anya ang dahilan kaya lumutang siya sa publiko at isiniwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Uhusigin tayo ng konsensya natin hanggang sa katapusan ng angka natin. Kung dalahin natin ito sa libingan natin. Mapatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Ayon sa Free Legal Assistance Group of FLAG, voluntaryong lumapit sa kanila si Las Cañas sa tumingin ng tulong para magsiwalat ng kanyang nalalaman. Inaasahan din anya nila na marami pang miyembro ng DDS ang lulutang para suportahan ang pahayag ni Las Cañas. Well, the Free Legal Assistance Group is always ready and able to assist any persons who would need legal assistance, lalong-lalo na po sa mga ganitong bagay. We look at this case really as one involving impunity and accountability. FLAG has always stood for human rights and for accountability, and we will do everything in our power to ensure that everyone from the highest position to the lowest is held accountable for their wrongdoing.
Palagay ko po, hindi naman po kami talaga maghuhusgan yan. Kaya po sa media at ang Filipino people po ang magde-decide talaga kung ang sinasabi niya ay katotohanan o hindi. When he appears under oath before the proper bodies, I think you will all be in a position to judge and to assess whether he is telling the truth or not. Sa ngayon, hawak raw nila ang sinumpaan ni Las Cañas na maaari raw maging batayan naman sa impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. And therefore, I would believe that this is a possible ground for an impeachment. But that is not up to us. We will just help him out if the proper government agency seeks or says that we would want him to testify, then we will help him out. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, AM1 with 25.